sa kanila kung ano ba ang dapat nilang gawin para tama na yung HIV. Diyos ko, 500% ang increase mula 2011 hanggang ngayon. Diyos ko, nakakabahala yun. So dapat tayo bilang tao, alam na natin, protektahan ang sarili natin. Nakakabahala kasi ayon sa DOH, ang karamihan mga bata. Bata, 15 to 24 years old. Diba? So, bilang marami nag-TikTok, marami nag-Facebook ng mga kabataan, marami nag-YouTube, maraming tambay sa social media. Sana lahat ng influencers masabi ito sa kanilang plataforma para at least may mga hindi nakaka-access masyado maturuan natin. And we thank you, Maxi, for doing that. Oo naman, at sa bakla, syempre kailangan ko rin, ayun na yung ambag ko sa komunidad, di ba? Hindi na nga ako ganun ka-pretty, hindi ba? Hello? Hindi, as a bakla, dapat meron tayo, lahat tayo dapat may ambag sa komunidad. At bilang isang bakla ako, ano na ako, ayun na lang yung ambag ko sa ating komunidad. Thank you so much for doing this for the community, Maxi. Oo, naman, you're welcome. Ito naman si parang Sobrang formal. Sobrang formal. Okay, any questions? Meron ako last question. Sige. Mag-share ka naman about state sex. Oo, Yung mga experiences natin, yung mga do's and don'ts natin. Para sa mga bata na Eto nga, kukwentuhan ko lang kayo para sa mga taong nanonood ngayon. 14 years old pa lang ako, na-expose na ako sa pagkikita ng talagang tinenerot. So, 14 pa lang ako, nagtatrabaho na ako sa gay bar. Kaya open na ako pag-usapan ito dahil yung family ko, yung mga parents ko, hindi sila nahihiya, hindi nila hinihiya sa akin na mag-open din. So, maayos namin na pag-uusapan ito sa bahay. So, pagdating ko ng mga 14, ganyan, 15, hindi naman din ako 14 mag-advocate ka ng gano'n. Siyempre wala naman akong kaalaman dahil yun sa tatay ko. Oh my God, napaka-progressive ng mga pamilya. Oo, yung tatay ko kasi may kapatid din siyang bakla. So, advocate din siya. Hindi, inaano niya sa akin, lagi niya tinuturo sa akin na dapat ang lahat ng kaalaman ng mga tao, ang magandang asal ay natututunan sa loob ng bahay. So dapat i-normalize na natin na ang ganitong paksa ay dapat na pag-uusapan natin sa loob ng bahay. Diba? At kung hindi natin ito na pag-uusapan sa loob ng bahay, sa mga paaralan, kailangan ituro na rin ito. Kasi, yun, itong paksang ito ang hindi dapat kinakahiya, hindi tinatago, dapat pinag-uusapan at tinuturo sa mga bata. Tingnan mo ang nangyari, ang taas ng HIV, ang kaso ng HIV dahil hindi masyadong natuturo. Sana ngayon, 2025, mga woke na tayo, woke tayo kayo dyan ha. Lahat tayo dapat matuto na dahil nakaka-proud sabihin sa isang tao na gumagamit ako ng condom, every ka nagpapates. Masaya siya, nakaka-proud siya, nakaka-confident, di ba? Kaysa naman yung, ayoko ng condom, parang naman cool boy ka, hindi gano'n, di ba? Tsaka dapat, isipin mo rin yung kaanohan mo, isipin mo rin yung tawag dito, yung kasintahan mo, yung kabebangan mo. Ang hirap naman magano kasi school. So, dapat isipin mo rin siya kasi alam mo yun, after ng bembangan, nakaka-worry ha, yung parang ayaw natin i-sacrifice. Sana huwag natin i-sacrifice ang panandaliang kaligayahan para sa matagalan na gamutan. So gamitin natin, gumamit tayo ng condom, isipin niyo yung partner niyo, isipin niyo mga kabembang niyo, para sinsay tayo, wala maganda ang mindset natin, wala tayo after ng bembangan, baka anong meron siya, tapos di kami gumamit ng condom. Tsaka wag ganon, gamit condom, magpates, at mag-prep. Okay, tama